Hey mga ka-red tilapia, nandito naman po tayo sa ating red tilapia journey kung saan ito pong aking pond ay nilinis ko ulit kasi ang dumi na naman agad. Ayun na po sila, oh. Medyo lumaki na ng konti kasi gawa ng ulan, medyo hindi pala sila sanay sa mga ulan-ulan, may pa isa-isa na namamatay. Kaya nga yung sa kabilang pond ililipat ko na rin dito para isahan na lang, kasi yung doon natatandaan nyo sa aking reels ay minsan nalagyan ko ng tubig ng nawasa, lahat sila na paralyze at ang daming namatay. Ngayon napapansin ko na naman parang mga nanghihina na naman sila at hirap sa paghinga, kaya ngayon ililipat ko na lang sila dito para isahan na lang ulit. Kung may mamatay okay lang, kung sila naman ay manganak dito sana manganak ulit, kasi kung manganak sila diretso ko itong pagre-red tilapia. So sige po, ito lang po muna kasi mamaya papakita ko sa inyo yung paglilipat ng ibang tilapia dito galing doon sa isang pond, ilalagay natin dito. So ito na, nilinis ko na. Okay, so maganda kasi ang tubig nito dahil tubig balon, hindi nakakamatay, hindi masama sa kanila. Masama lang dyan, medyo maraming kalakalawang galing kasi dito. Yan, saka dahon tinanggal ko na rin yung damit na pangsala, lilinisin ko na lang araw-araw. Meron naman akong pansima, panglinis ng tangi. So sige po, maya papakita ko sa inyo kung paano ko ililipat dito yung mga red tilapia sa kabilang pond. Ayan, ito po yung mga ililipat ko kasi ang daming namatay dito, sayang, ang lalaki na sana. Kaya ngayon hirap sila huminga, hindi ko alam, siguro napalitan ko naman ang tubig, siguro gawa nga rin ng tubig ulan, tapos tubig nawasa, tapos ang hina nila kumain. Ayan, namamayat na siguro sila. Medyo malalaki kasi mga matay, sayang yung malalaki pa naman. Ayan po, so ang gagawin po natin, tatanggalin lang natin tatanggalin lang dito. Ito tatanggalin. Pag umalis yan, ubos ang tubig agad yan, matik yan. Tapos yung oxygen ililipat ko na rin doon. Ayan, sige po, kasi hindi ko na rin maasikaso dahil nga itong bahay na to, ayan, nagawa na, lilipat na rito yung dalawang anak ko. Ngayon ito, isasara na itong gate na to, bawal na dumaan dito, kaya hindi na ako makakadaan doon. Kung gusto kong pumunta rito, iikot pa ako doon sa kabilang gate na yon. Biruin mo naman, napakalayo ng gate na yon, iikot ako tapos pupunta doon para lang pumunta rito sa red tilapia. Kaya ngayon pag-iisahin ko na lang, bahala na si CJ dyan kung anong gusto niyang ilagay, mag-alaga na rin siya ng kung ano-anong isda dyan. Gusto daw niya koi, bahala nga siya. Pero ito mga red tilapia, buhay pa rin po, nilalagay ko na rin doon ulit sa kabila. Okay po, sige, mamaya papakita ko ulit sa inyo. Ayan, nabuksan ko na po, ayan, at medyo naiiga na. Ayan, mabilis bumaba ang tubig. Ayan na sila, kukunin ko na kayo uli at ilalagay ko kayo doon sa maramihan. Lagi kasi kayo nangangamatay sayang, nakaraan ang daming namatay yan.
Ayan. Hindi sila laging kumakain. Ano, humina sila kumain. Sana dapat malalaki na talaga yun. Ayan. Ang liliit pa din. Siguro doon sa ano lalaki na yan. Kaso nga lang madami silang di bali na. Is naman mga matay ng mga matay. Sayang yung effort, sayang din yung gasto sa pagkain. Ay, sige po. Mamaya-maya ay sisimain na natin. Yung tawag ba sa ano? Sasalukin. Yan, may pansalok ako. Salukin na natin yan maya-maya. Pag medyo mababa na ng konti, tatakpan ko uli yung butas. Yan. Salamat sa ano na to, sa fish pond na to, kasi dito ako nagsimula. Dito ko naparami ang mga red tilapia na yan. Kaso ngayon parang hindi na obra kasi nag-iba bigla yung ano ng panahon. Nagsobrang init, tapos ulan ng ulan, kaya ayan, yung nawasa, grabe ang chlorine. Naapektuhan ng red tilapia tuloy. Ayan, sige po, maya maya pag sinalok natin papakita ko sa inyo kung gaano nakalalaki yan. Sasalukin na natin kayo. Ayun, isang malaki. Laki niyan, medyo malaki. Isa. Yan, ang dami. Ay, kain yan eh. Hindi pwede. Gusto nga eh. Ilan na yun? Ilan sila? Yan ang malalaki rin. Isa. Ganyan. Is ka dyan. Kasi yan nangangain. Pag may namatay na tilapia, kinakain niya. Loko tong pusang to eh. Ilan sila? Ilan kayo? Lima. Sige, lipat muna natin. Paling muna natin sila. Ay, ito kasi hindi na pwedeng daanan ito. Pag sinara na itong daanan na to, iikot pa ako sa kabila. Kaya umisa ko na lang. Yan. Yan. Nakakasama nyo na yung mga dati nyong kaibigan. Teka, ano ba pagsali nito? Ganyan, ganyan. Ganyan muna. Tapos ayan sila oh. Ganyan uli. Kaya ang makawala. Huwag kayong mamamatay ha. Huwag kayong mahihilo. Wala na. Ano, isa pa. Isa pa. Isa pa. Ayaw lumabas. Nahilo yun. Kaya ayaw lumabas. Labas na. Labas na.
Labas na. Uy, lumabas ka dyan. Sinyon, lumabas ka dyan sa dilim. Nahilo ka siguro, ano? Labas na. Ba, ayaw talaga. Sige, bahala ka lang muna dyan. Ikot yan. Sige, oo. Labas na. Marami pa tayong nililipat. Ayan. Para tayo uli ng tubig. Yan. Ayos. Ba, malalaki rin pala yung mga inilipat ko. Medyo malalaki sila. Kasi dun sa mga naandyan. Huwag naman kayo mamamatay dyan, ha. Sayang naman ang pag-aalaga ko sa inyo. Mamaya itong oxygen, ito ilipat ko rito. Yan. Ito ay filter para malinis ulit pag ikot ng tubig. Balik dalawa na ang filter, isa doon sa dulo, saka dito. Siguro goods yan. Okay, sige po. Ito na uli, mananalok na uli tayo. Ilan na lang kayo dyan? Marami pa rin pala kayo. Sige, nakaabang si mga pusa sa inyo. Ayun, si orange na pusa, ayun, bagong pusa yan, bagong ampon. Yan, ito nga lang, alam nyo ba, may kwento lang ako dito, isang kababalaghan. Alam nyo ba na dito sa lugar na to meron talagang nagpapakita pag minsan na nakikita nung gumagawa, ano, white lady, minsan maitim daw na tao, minsan maliit na bata dito sa bahay. Ayan, pero nung nakatira naman kami rito, wala akong nararamdaman. Yung anak ko kasi palibasa siya ay call center, work from home. Ayan, dito daw palaging may nararamdaman siya. Minsan may dumaan na malaking anino dyan sa may bintana na yan. Nagko-call siya. Tapos minsan naman may naghaham, yung kumakanta na walang lyrics, naghaham daw sa may likodan niya. Buti nilang matapang siya. Tapos may bata dyan na naglalakad na may bakas, pero wala yan, mga familiar spirit, yung ganun-ganun. Minsan yung salamin biglang bumagsak, kung makita niya hindi naman basag pero nasa baba doon sa kwarto nung yung experience naman nung nagagawa rito dyan mismo sa tapat ng dito yan, dito sa may puno na to. Dyan daw nakatayo yung babaeng nakaputi. Mga alas 6 na ng gabi siguro, ay medyo madilim na nga rito dahil maraming puno eh. May baliti pa yan, baliti yan. Doon sa likod, baliti din. Tumangga, may baliti doon. Ayan o, yun, baliti yan. Kaya maraming mga kakaibang mga elemento siguro. Itong bahay na yan, kapitbahay, walang nakatira dyan. Malaking bahay yan, pero walang nakatira din. May puno din ng baliti, malaki. Ito naman yan, malaking bahay din yan. Kaso ang bahay, ang nakatira dyan, isang bedridden at saka isang nag-aalaga, nurse yata yun. Ay wala yun, pero siguro ay nagkakatakutan yung dalawang tumira dyan. Okay, sige, kunin natin, pasakali lang yung kwento lang. Alis dyan. Eto na uli. Sige, dalahan na natin. Yan, dalawa. Tatlo.
Go, 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 go. Matataba naman pala. Medyo matataba naman kayo. Kasi natin yung dumi. Ito sila kalalaki eh. Teka. Uy, uy, uy. Yan, ganyan ang average. Average na laki. Ganito kalaki. Huwag tatalo na. Sige, sige, sige. Ito yung pinakamalaki oh. Hulihin ko yung pinakamalaki. Nakahuli ba? Ayan. Ito yata yung pinakamalaki. Ito may itim. Ayan, laki. Ayan. Siya yun. Ito naman medyo average lang ang laki nito. Ito ang laki. Yung mga namatay, ganyan kalalaki. Oh. Ayan, ganyan kalalaki yung namatay. Laki na yun. Sayang. Dami nang namatay. May 10. Malalaki. Alay mo, may mga buntis ano. Ay, sus. Ayoko pa naman din maghawak nito. Ayan, laki oh. Dami. Sige. Mahirap ang video. Laki na rin yan eh. Oh. Ay. Yan. Mga dahon. Kakalason din yung mga dumi na dahon na yun. Lipat na natin. Ilan na lang yung naan dyan? 3, 6, 9, 12, 15, 17. Sige. Kasi naman mga matay. Sayang eh. Malalaki na rin. Yun na. May natin pakawalan. Sige. Ayaw pa nila lumabas. Sige, labas na. Malalaki na tayo. Sige, pag di kayo lumabas, prito kayo sa akin. Labas na. Yan, yung malaki yung isa, yung laki. Ilan na lang yan.
Tapos din. Ay. Hirap manilapya ah. Hirap din manilapya. Naikabit ko na po ang makina. Hindi lang po kalitang makina yan pero malakas yan. Yung lakas yan ayan o. Ang ganyan. Higop dyan yung tubig. At ayan na ang labasan ng tubig. Ganyan. Okay na. Goods na yung oxygen na yan. Kasi may isa pa dun. Ayan. Kasi dadaan sa filter. Filter nito. Maganda rin naman yung filter niya. Ayan. Siguro medyo magiging okay na kayo dyan mga red tilapia. 1/4 na yung tubig. Tapos sana lumaki na kayo ng lumaki at mga anak kung gusto nyong mga anak, pero kung hindi naman lumaki na lang kayo pag kayo nagsilakihan ha. Palagay ko naman ay prito kayo sa amin. Sige po, takutin pa natin yung iba doon, dami pa eh. Eto po, nailipat ko na sila lahat. Andiyan na sila lahat, sama-sama na. Bale, ilang piraso yung nailagay ko dyan is 41. Medyo malalaki yun. Kaya yung medyo malalaki dyan, sila yung mga nailipat ko. Ayan. Masasaya na sila ngayon eh. Kasi talaga palatandaan kapag may chlorine, pag nilagyan mo ng tubig, hindi sila gumagalaw. Yan palang palatandaan. Hindi kagaya nito, galing balon yan. Maganda ang galaw nila sa tubig. Ayan po. Saka okay na itong filter. Maganda na itong filter. Ayan ang malinaw ang tubig. Dadaan dito sa filter, pag bagsak nyo dyan, malinis na. Kaya sana kayo po magsilakihan kayo dyan, dumami, para naman hindi ko itigil ang pagre-red tilapia. Kasi dati parang gusto ko nang itigil ito eh. Pero ngayon maganda pa ito, pang ano rin, stress reliever din to eh. Pag meron kang mga alagang isda o tilapia, sana dumami uli kayo para diretso lang ang journey ng red tilapia. So ayan po, sa mga hindi pa po nagsisubscribe sa aking YouTube channel, paki-like, share and subscribe na lang po. Sir F Vlogs, sana po ay lagi kayong nakasubaybay dahil hindi ko pa rin naman po tinipigilan ang pag-upload ng mga video ng about red tilapia, kasi ito po talaga yung aking main content eh, red tilapia. Yan, so hanggang sa muli po, maraming salamat sa pagsuporta. So hanggang sa muli, see you